At ang pagpasok nito ni Secretary John Vic Remulla ay sa halip na magkaroon ng kaliwanagan sa drama na nangyayari na mayroon pang habulan, lalo po nagkagulo-gulo, lalong nabahala ang tawag nga sa English all the more the issue has been muddled. Lalo pong nagkagulo-gulo na nahalukay na parang may putik sa ilalim nung pumasok ito si John Vic Remulla. Sa akin pong pagsasaliksik, nakita ko ang isang larawan na bago po ang araw na yan na dumating, yung May 13, mga kaibigan. Abay, nagpulong-pulong na pala yan si John Vic Remulla, si Cayetano, at lahat ng mga Duterte senators, mga China senators, mga kaibigan. Nagpulong-pulong. Nakita ko po yung litrato. Sa mga tuwid, drama yung ginawa po nila kagabi. Ang nakakasuka po rito ay yung katapangan ni Bato de la Rosa, abay nagmistura po siyang hindi maintindihan na nagkandara pa sa drama. Akala niya siguro tunay na sapagkat kasama si Trillanes. Hindi ko po sinasabing kasama sa drama si Trillanes. Pero takot na takot si Bato de la Rosa kay Trillanes. Nung nakita niya nandyan si Trillanes, abay napabilis yung takbo niya. Alam po ninyo, tabatsoy na parang patabain baboy yan si Bato de la Rosa. Nakita ko yung kanyang paghakbang sa pagpanik dun sa hagdan mula po sa parking lot ng Senado. Abay, nakandapa siya. At nung siya po ay nadapa, nagasgas ang kanyang daliri, nagreklamo, sinabi niya, I was assaulted by the NBI. Siya raw po ay pinagtulong-tulungan. Kitang-kitang kumakarimot siya ng takbo, buntapang siyang tumatakbo, papalayo sa mga inakala niyang kasama ni Trillanes. Ngayon, ano po ang komplikasyon dito na bumabalot? Ito po ang akin po na pag-alaman. Una, walang tunay na NBI na kasama kagabi. At sinabi rin ni Director Matibag na akin pong pupuntahan maya-maya na wala siyang pinapadalang NBI sa Senado. Kung sino yung nagpakilala ng NBI at sino nagsabi NBI, ang nagsabi po niyan ay si Bato de la Rosa. Nag-motion siya na dapat paalisin si Trillanes at ang mga NBI sa library ng Senado. Ito po ang akin pong napag-alaman. Sila ay nagplano na talagang palitan nila si Tito Soto bilang Speaker o Presidente ng Senate bago dumating yung complaint ng impeachment na siguro darating po. At ang pagdating na yan ay sa araw na ito. Darating na po mula sa Kongreso yung official na reklamo, deklarasyon ng complaint laban sa kabuwalaghan pinamalas ni Sara Duterte ay sinagawa ni Sara Duterte. Ngayon, mga kaibigan, si Bato de la Rosa ay atin na pag-alaman na sa pagpalit kay Soto, pinalitan na rin at nag-resign yung pong Sergeant at Arms ng Senado na siya po ang commander ng Senate Security. Ang ipinalit nila ay si Colonel Aplaza. At napag-alaman po natin na si Colonel Aplaza ay dating mataas na opisyal din ng pulis sa Davao, kasama ni
Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa at yung Sergeant at Arms na bago ng Senado ay magka-eskwela. Magka-eskwela sila kasama yung dating asawa ni Risa Hontiveros. Magkaka-eskwela po yan. Pero hindi ko sinasabing kasama si Risa sa drama. E panay, hindi na po natin naintindihan ito eh. Ang akin lamang pong alam bilang isang mamamahayag ay hindi lamang si Sara Duterte ang huhusgahan dito sa impeachment na ito. Ito po ay trial of the century involving the future of the Philippines. Lahat ng Pilipino, lahat ng senador, lahat ng congressman, all 257 of those who endorse will be deserving of the gratitude of the Filipino people and history. Lahat po ng bumoto para po sa impeachment at lahat ng sumasagka, yung mga traidor na mga senador. Abay, kinakailangan meron po magpupunta sa korte upang sagkaan yung mga senador sapagkat 13 sa kanila ay hindi po kwalipikado na maging senator judge. Bakit? Sapagkat pag ikaw ay senator judge, dapat nakapiring ka. Ibig sabihin wala kang kinakampihan kung maka Duterte, maka Marcos, maka Samaan, maka Diliman. Dapat ikaw ay impartial. Ang ibig po sabihin ng impartial, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kinakampihan. Yan po ibig sabihin ng impartial. Napakarami po, pinapakita nila hindi sila impartial. Number 1, Robin Padilla. Ang sinasabi niya, bakit may impeachment pa? Ang dami-dami ng problema ng mundo. At yung kanyang pagsasabing kahit siya ay baka Duterte, kahit sunugin pa siya, amoy Duterte pa rin siya. Ang problema, hindi ko mahagila para sindihan ko ang tumbong itong si Padilla. Pero pa nagkita po kami, pinapangako ko sa inyo, sisindihan ko po yan. Magdadala po tayo ng lighter kahit hindi po tayo naninigarilyo, hindi po tayo nagmamariwana, pareho ni Robin at nila mga ilang senador na alam ko nagmamariwana. Hindi na po yan ang issue. Ang issue ay ano ba itong drama na ito? Saan tayo lalagay ng mga Pilipino? Pag ngayon kakampi ka sa DDS, ikaw ay kumakampi sa kasamaan. Pag ikaw naman ay kumakampi kay Marcos, kumakampi ka sa inakala mong dapat ay maging impartial din sapagkat si Marcos ay hindi lamang presidente ng mga Ilocano, presidente siya ng buong Pilipinas at kahit na yung mga Muslim na dayok-dok na nagpapakita dyan sa harapan ng Senado, mga walang kakwenta-kwenta Muslim, mga haram na Muslim, mga baboy na Muslim, pinaglalaban Duterte, pinaglalaban Sara, pinaglalaban Bato. Nakakahiya kayo mga Muslim. Mahiya naman kayo. Yan ang dapat siya. At pag ganyan ang mga Muslim, mga kaibigan, mas gusto ko pang maging independent Muslim ako. Huwag lamang ako mabilang dito sa mga dayok-dok ng mga Pilipinong pro-Duterte Muslims. Mga kaibigan, ang tawag po dyan, haram. At ang simbolo ng haram na Muslim ay si Robin Hood Baboy Duterte. Padilla pala. Mga kaibigan, alam ko na maraming DDS ang galit sa akin. Wala akong pakialam at wala akong kinakatakutan ng isang DDS. Magkita-kita tayo kahit saan. Nakikita ninyo ako, pumunta ako sa Senado, isa lang ako, walang bodyguard. Ikukuyugin ninyo ako, kakasapa rin ako. Namagitan lamang yung pulis at sabing, umalis ka na sir. Talaga magkakagulo na dito pagka kumasa ka pa.
talaga nakita niya kakasangkot itong mga dayukdok ng mga Muslim na ito. Kapwa Muslim, haji, senior, professor, ginagalang na mainstream media practitioner, mumura-murahin ng kapwa Muslim. Ibig sabihin, mga dayukdok, mga bobo, mangmang na Muslim, mga kaibigan. At yan ay atin pong haharapin kahit saan. Kahit sa kanilang kuta sa Quiapo, pupuntahan ko kayo dyan, mga duwag ng mga Muslim. Kakampi kayo kay Duterte sapagkat kayo'y duwag. Nangihiram kayo ng tapang ni Duterte. Hindi nga matapang yan. Hindi nga lumaban sa akin ng barilan. Siya naghamon. Hinarap ko. Tumakbo parang si Bato. Make my day, make my